Good morning mga kaligit Darikads, magandang umaga. Nandito na naman nga ako, si Gandara, ang kaligit Darikads inyo na maghahatid ng mga latest update and fresh happenings about sa TVJ and Legit Darikads. But before that, kamusta kayo mga kaligit Darikads? Welcome back po dito sa ating YouTube channel. Ang mainit nga po nating pag-uusapan ay patungkol po dito sa babalawag kayong ganon ng TVJ. Naku, maraming tao po ay naghahanap ng babalawag kayong ganon kung tutuusin po mga kaligit Tarikads. Kailan nga kaya mga ka-OG matutupad no, nahahabaan po ang oras ng EAT? Para magawa po nila yung mga magagandang segment like babala, o di kaya ay para hindi na lang po kapusin yung kanilang mga segments po ngayon. Kahapon kasi bitin na naman po ang mga manonood. At para meron space no, kung dumami man po ang kanilang commercials, wala pong problema. Pero bago po natin ipagpatuloy ka OG no, ang atin pong chikahan, nais ko po munang pasalamatan yung mga nandito po ngayon na nakikinig at nakatambay sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. At kung kayo naman ay hindi pa nakaka-subscribe, just click the subscribe button and notification bell para maging updated at una kayo sa mga nilalabas po nating balita about sa TVJ and the Legit Adabre Card. Samantala narito naman ang atin pong mga legit subscribers. Shoutout po dito kina Sir Rovino Garcia, Paul Angelo Gonzalez, magandarang umaga. Minty Shortcake, magandarang umaga. And hello din po sa iyo, Jen De Hocus. Shoutout and good morning, Sir Ariel Hermoso. And sa mga hindi po natin nabanggit ngayong umaga, ay bawi na lang po siguro ako next time. Samantala, dumako na nga po tayo sa atin pong balitaan at unahin na po natin pag-usapan itong time slot po ng TVJ na kung saan edi po ba ito po ay ipinost ng TV5. Sabi po kasi dito ng isa po nating commentor, gawa-gawa lang naman daw po ito ng mga vloggers, TVJ vloggers, para paasahin ang mga manonood, ang mga subscriber, kahit wala naman talagang sinasabi, ina-announce ang TVJ o ang TV5. Kagaya nito guys, sabi ni Sir Ariel sa atin, wala naman daw pong ina-announce ang TVJ tungkol sa time slot nila. Kayo lang namang mga vloggers ang nagpo-post ng time slot na bagong time slot according to you. So baka kasi hindi niyo po napakinggan lang ang tungkol sa post ng TV5. Galing po ito sa post ng TV5, Sir Ariel. Nauunawaan ko naman kung na-misinterpret nyo na mga vloggers lang nagpo-post, pero galing po ito sa TV5. Post po yun ng TV5 Philippines and ikinatuwa yun ng mga followers. Syempre, ikinatuwa po yan ng mga legit Darikals kasi mas mapapaaga, mas mapapahaba ang oras at mas madadagdagan po yung kanilang commercials. Hindi po laging kahusda lamang sa oras ang sugod bahay o kaya ay wala na po yung ibang segment. Yun nga lang syempre sa pagka-excited at pagkatuwa po ng mga Dabarkads, na-screenshot at na-save po agad yung time slot na yan. Yung balita pong yan, kasi nga masayang masaya. Pero na-delete din or dinilit din agad po ito ng TV5 Philippines, hindi po nating malaman na dahilan. And inaantay nga po natin August 30 kung magsisimula na ba, na humaba ang oras. Pero parang ngayon ay postponed. Anong tamang term ba doon? Pornada muna. At hindi po matutuloy. So, hindi natin alam yung main na reason. Pero meron po akong nabasa na ang face-to-face ay meron na rin daw po sa panghapon. Siguro ay preparation na rin po iyon para hindi na rin po mabigla ang mga manonood. Malay nyo naman guys, bukas makalawa mag-11:30 na po ang EAT. Siguro hindi lang po muna ngayon para hindi mabigla at meron lang preparation na ginagawa po ang TV5. Samantala atin naman pong pag-usapan itong tungkol po kay Abigail Rait na kung saan ay finally nakapagbigay na po siya ng official statement para matigil na po ang
pang i-issue at bali-balita kasi talagang umingay po ito sa social media. Umugong po ang balitang ito mula nang lumutang po siya na karelasyon noon nitong si Francis M. Nagpakita pa po siya ng picture na kung saan ay karga-karga ni Francis M. itong anak daw nila na si Francesca. Kung tutuusin sa bata guys, kay Cheska, ay maganda naman ang pagtanggap ng mga tao. Dito lang kay Abigail, medyo tagilid dahil sabi nga malamang magtatago o mananahimik siya dahil other woman siya. At the same time, ay mayroong epekto sa asawa or kay Pia yung kanya pong paglantad. And ngayon, namingi na po ng dispensa, ng pasensya, ng sorry, itong si Abigail Rait sa pamilya nitong si Francis M. So, yun naman ang importante guys. Ang importante na kapag sorry na wala na, nandiyan na po yan lumutang na, meron nasaktan, pero at the same time, meron din naman pong bumukas ang pinto like kay Cheska, nakilala siya ng mga tao, and unti-unti kinikilala yung kanya pong talento. So, yun lang po yung masasabi ko dito. At least nilunok po yung pride. Humingi ng sorry dahil alam niya na meron naman talaga siyang pagkakamali at di naman siya nagmamalinis. Kaysa naman po 'di ba sa patuloy pong nagmamataas, hindi marunong humingi ng tawad at tumanggap ng pagkakamali. Wala akong pinaparinggan, tamaan sa pool. Charis! Samantala, pag-usapan naman po natin ang tungkol dito sa babalawag kayong ganon or ang dating bawal judgmental mga kaligit tarikan. So, alam naman po natin, nagigil ang pamunuan ng taping dito sa bawal judgmental. Gustong gusto pong ipahinto. Pero, mga taong bayan na po ang nagpapahiya po sa kanila dahil ang mga tao ang naghahanap po talaga ng segment na ito kasi marami pong natututunan at the same time ay pinakamagandang segment po ng EAT or ng Itbulaga po original. Kaya malaking sampal ito ng taong bayan sa kanila. Sabi nga dito ng post ni EAT, eto ang true. May tono pa talaga yan. Sabi dito, the most meaningful Dabray Kids segment of all time. Ang segment na pilit pinapatanggal ng isang bidabidang management dahil naboboringan daw sila. Talaga ba? Bakit sila lang ba ang audience? Sabay pina-trademark nila with laughing emoji. Pero ang totoo, ito ang segment na hinahanap-hanap at inaabangan ng mas nakakaraming Pilipino. Dahil sa dami ng aral at impormasyon na mapupulot. Dahil sa segment na ito, nagkaroon ng bagong meaning ang tanghalian natin. Hindi lahat dapat puro kalokohan at katatawanan. Dapat aral. Dapat may aral ka ring mapupulot. Babala or bawal judgmental, wag kayong ganon. Ay babala, bawal judgmental, wag kayong ganon. Grabe no, naisingit pa talaga. Ikaw, Darikans, ano ang di mo malilimutang moments sa segment na ito? Isa rin guys yung nag-trending sa bawal judgmental noon, yung sa gender discrimination. Basta tungkol po ito sa pagtatanong ni Alden Richards about po dun sa gamer na babae. Tinanong siya ni Alden Richards kung hindi ba siya nababash. Kasi karamihan po ay laging nababash po ang mga babaeng gamer. So, naging trending po yun sa social media at talaga namang pinuri po ng bongga ang bawal judgmental that time. Ang galing din po kasi magbato no, ng mga katanungan nitong sila Alden Richards, sila Maine Mendoza. And masingit ko lang po mga kaligit Tarikans, nag-trending po ito dahil maganda po yung segment. Hindi dahil sa pinopromote. Nako, yan po ay na article po dahil sa talagang pumatok at pinuri ng mga tao, hindi in article para lang maipromote. Tamaan sa pool. Cheers! Samantala, sabi naman po dito ni Sir Norberto Ragin, ayan, maganda rang umaga pala, sorry. Lagi kasi tayong gabi nag-update. Ang maganda rang umaga sa iyo. Sana matuloy ang pagkakuha ng pagkuha sa mga former Dabricans like Gladys Guevara, Mitoy at Atigay na magaling sa performance. Dapat yung may ibubuga na at hindi tambay lang sa production.
Well guys, maganda rin naman pong idea at suggestions yung sana kunin din yung mga former na Itbulaga host, no? Pero syempre minsan na kailangan din natin tanungin ang budget ng TVJ. Alam naman po natin, meron pa silang pinaglalabang kaso bago pa lamang ang TVJ production. Syempre dapat pagfokusan pa po nila kung meron man silang ginagawang studio, and then yung ano pa, yung mga papremyo pa po nilang ipinamimigay. Syempre tayo nagdedemand din na sana damihan pa po ang binibigyan ng 5,000 sa barangay dahil sa sobrang dami ng nakikisali. Naalala niyo po ba yung update ko kahapon? Ako alas 9 pa lang, alas 8 pa lang, ay nakabilad na po sa araw yung mga nakapila doon. Anong oras po ba nagsisimula ang barangay, sugod bahay, mga alas 2 pa guys. So papaano pa yung tanghalian nilang yan? Ang aga po ng kanilang pila, bilad na rin po sila sa init, tapos saglit lang din po yung segment kasi minsan kinakapos pa ang bawal ang sugod bahay mga kapatid, di po ba mga ka-OG? Tapos kokonti pa ang mabibigyang papremyo. So, nagde-demand po ang ilan sa mga legit fabricants na damihan pa, no? Kaya siguro isa-isa lang po muna tayo sa pagsasuggest. Yun lang naman po ang akin. Maging sensitive din po tayo sa financial. Kasi guys, oo, marami po silang commercials, advertisers, pero hindi naman po kasi maaring parati na lamang ubos-ubos. Samantala, ayon naman sa komento ni Sir Roy Michano Mogol, magandang umaga sa iyo. Panatiko ng fake Bulaga, yan ba ang idolo nyo ng pagkatatay sa mga anak niya? Diyan niyo sabihin kay Paulo Contis na magpakatatay siya sa mga anak niya. Tulad ngayon, balak din ba niyang anuhan na si Ara San Agustin, anakan? Si Henyo, mabuting ama, hindi katulad ni Paulo Contis. So, nakikita po kasi ito ng mga pro tape, mga panatiko po ng Itbulaga tape na butas para po siraan ang TVJ dahil po rito sa panawagan kay Henyo Master na ito naman po ay depende na lang din kay Sir Joey De Leon kung kanya pong tutulungan. Syempre, at the end of the day, hindi naman na po niya ito cargo. So, next ko pa sana magbasa ng mga comment guys, no? Pero, bawi na lang siguro ako next time. And, hanggang dito lang muna ang ating update. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita.